Ayun na nga 'no mga kababayan, trending po ngayon sa social media itong si Brothers Traveler. Bap, kumusta na? Nasa Davao po sila ngayon 'no, meron din daw pong, mangyayaring kaabang-abang mamaya diyan sa Davao. Nandun po yung ibang mga vlogger, sila Banat Bay, sila Dada, sila Coach Oli, nandun po sila at itong si, ah, ah Sir Brothers Traveler. Isa po yan sa papanoorin natin mamaya. Yan pong speech niya na yan, binanatan po niya itong si Hontiveros, yung mga vlogger na nag interview dyan sa Liwasan, na kung saan binibigyan pong tig-100 yung kanilang mga ini-interview. At dito rin po sa video natin na to, pag-uusapan po natin. Talaga po palang walang paninindigan itong si JB Harris. Ito mga kababayan, ito po, ito yan eh. Kung yung mga politiko po natin, ang pag-uugali nitong si JV Ejercito, napakabilis maimpluwensyahan ng mga, sa social media, yung mabilis pong mabaluktot yung kanilang mga desisyon. Aba, delikado po yung mga ganyang klaseng politiko. Kaya sa susunod na eleksyon mga kababayan, talagang ikakampanya po natin na 'wag na iboto itong si JV Ejercito. Okey lang naman kung nauna mong, desisyon hindi ka pipirma doon sa objection nitong si Senator Robin Padilla. Okey lang naman 'yun, wala tayong issue do'n, 'di ba? Walang problema 'yun kung, una pa lang hindi ka na nasama doon sa ano, doon sa listahan. Ang problema dito JB, pumirma ka. Maya-maya nung naramdaman mo yung init ng, issue na 'to, bigla mong binawi ngayon yung pirma mo. Kaya ngayon nagmukha kang clown sa social media. Eto 'yan, meron pong, comment itong dito kay Sir Jason sa Tito J, nung binuntis niya si Patty, pinangakuan ng kasal, pinaasa pero iniwan din. Wala talagang yagba yan. Yan na nga mga kababayan na sinasabi natin dito. Hindi po natin alam kung ito bang pinatutungkulan nitong, tawag dito, itong, komento na 'to, itong si JB pero yung, nagpaasa dito kay Patty, parehas silang dalawa ni JB. Pero hindi natin sinasabing si JB yan. Yung mga ganong klaseng papangakuan mo ng kasal tapos iiwan mo sa ere, wag gano'n. Pagka kakasal, wala maraming tiyempo-retye, di ba? Yung, una desisyon mo papakasalan mo, maya-maya, kakambyo ka pa atras. Papaasahin mo lang pala yung tao, di ba? Wag gano'n. Wag gano'n yun, kung sino man itong, binabanggit itong si Sir Jay Sonsa naman kasi, dapat kumpletuhin mo, Sir Jay. Ito po mga kababayan ang report ng balita. Naniniwala si Senador JB Ejercito na tama ang kanyang naging desisyon na bawiin ang kanyang pirma sa written objection na naglalayong harangin ang contempt order ni Senator Risa Hontiveros laban kay Pastor Kibuloy. Wag gano'n, wag atrasabante. Mawawalan ng respeto sa yung ating mga kababayan, JB Ejercito. Napakapangit ng ganyan. Kung pipirma ka, 'di ba? Kung 'di ka pipirma, 'wag ka pumirma. 'Wag yung, pipirma ka maya-maya babawiin mo yung pirma. Napakalaking kalokohan nun, JB. At dito naman po, siyempre alangan namang hindi sausawan ng mga, abogado sa social media yang issue na yan, 'di ba? Ito po ang banat. Itong, mga ano po, itong mga abogado at mga judge sa social media, isa na po diyan, itong si Jano Gibbs. Pakinggan po niyo ang punto de vista nitong si Jano Gibbs, ha. At, mamaya papasadahan po natin itong si Senator Robin Padilla, ha. Ang pagpaparinig niya dito sa mga abogado sa social media, "Friendship over justice ain't a choice for a lawmaker." Ano justice? Minsan itong mga kung artista ka, yun. Wag mo na wag mo na sasawsaw ng pulitika, Brad. Ah, anong justice sinasabi mo? Ha? Yung bang pagpapatawag dito kay Pastor Apollo Kibuloy diyan sa hearing ni Risa Hontiveros, makakamtan ba ng mga biktima ang justice? Pinag-uusapan dito, Brad, yung pirma lang, yung pirma lang. Okay, pinag-uusapan dito yung pirma, yung mga pumirma doon sa objection letter para hindi ma-contempt itong si, Pastor Kibuloy at
hindi justice. Yung pagpapapunta lang. Hindi ibig sabihin, pagka pumirma dyan, hindi pumirma dyan, yung mga binabanatan niya dito, itong si Senator Cynthia Villar. Hindi ibig sabihin, kung pumirma, itong si Senator Cynthia Villar, dyan sa papelis na yan, dyan sa written objection na yan, hindi na makakamta ng justice yung mga di umanong victim survivor ni Risa Hontiveros. Okay? Ang sabi po, friendship over justice ain't choice for a lawmaker. Sinabi ni Jano Gibbs kasunod ng pagtutol ng ilang senador sa contempt order laban sa self-proclaimed appointed son of God na si Pastor Apollo Kibuloy. Again, hindi po tayo kabilang dyan sa sekta na yan. Doon lang po tayo sa political aspect. Kasi pagka tinawag na pastor, talagang yung KOJC nakakaladkad eh. Kaya talagang napaka po nitong usapin na to, no? Napaka-sensitibo nga. Ngayon, Sir Jano Gibbs, ayusin po natin, iayon po natin yung ating mga banat, no? Kung tayo mga artista, mga singer, doon po tayo sa ating larangan na yon. Doon po tayo expert, nga. Diba? Walang makakapagsabi sa inyo na, Brad, mali ka dyan, dapat ganito gawin mo. Kung ako magsasabi sa iyo, kumakanta ka, sasabihin ko sa iyo, Brad, mali ka dyan, parang mali yata yung, yung tono mo, Brad. Wag mo mukha akong tanga kasi singer ka di ba? Ganun yun. Pero pagdating sa politika, huwag kayo sasawsaw kung hindi nyo alam mga sinasabi nyo, Brad. Kasi simple lang yan. Yung pagpirma o hindi pagpirma doon sa written objection, para hindi makontempt itong si Kibuloy, hindi nangangahulugan na hindi makakamta ng hustisya ng mga di umanong victim survivor nitong si Risa Hontiveros. In the first place, kahit pumirma sila dyan, hindi nila pansinin yan o kung ano pa man mangyari dyan, wala namang kwenta yan kasi wala naman po talagang mangyayari dyan sa hearing ni Risa Hontiveros na yan. Dapat ang banat mo dyan, Brad, ganito Senator Risa Hontiveros, bigyan mo ng tig-isa-isang abogado yung mga yan, tulungan mo silang magsampa ng kaso. Doon, bibilib ako sa'yo. Kasi, alam mo ba ibig sabihin ng dyan, kinakandak nilang hearing? In aid of legislation. May gusto silang baguhin o may gusto silang ipanukala na batas o kung ano pa mang gustong gawin nitong si Risa Hontiveros. Pero base sa tinatakbo ng hearing nitong si Risa Hontiveros, wala pong ganong in aid of legislation. In aid of pamamahiya lamang yan kay Kibuloy. Hindi natin pinagtatanggol dito si Kibuloy. Again, once na napatunayan ng korte na guilty, beyond reasonable doubt, itong si Pastor Apollo Kibuloy, isa po tayo sa mga babati ko sa kanya kung bakit niya ginawa yung mga ganyang klaseng bagay. No? Yung mga trafficking at pananakit at kung ano-ano pang kabalbalan na aligasyon laban sa kanya. Pero habang hindi siya hinahatulan ng guilty ng korte, hindi po natin siya pwedeng basta-basta banatan na lang, di ba? Ganun ho yun, Mr. Jano Gibbs. Hindi ibig sabihin pagka napag-usapan dyan sa Senado, yung usapin na yan, magkaka-justice na yung mga victim survivor nitong si Risa Hontiveros. Imagine, kung talagang parehas ka dyan sa pagdinig na yan, hindi mo tatawaging pagka kasi tinawag mong victim survivor yung mga yan, talagang naniniwala ka na inabuso sila ni Pastor Apollo Kibuloy. No question asked. Guilty na si Kibuloy. Kasi ang tawag mo na victim survivor paano pa dadalo dyan yung tao kung yung mga dumadalo na mga dapat tawag yan, resource person. Bakit resource person? Silang pagkukuhanan ng mga impormasyon para sa ile-legislate nilang batas. In aid of legislation, di ba? Sa kanilang aamendahang batas. Gagawing batas, ipapanukalang batas. Mambabatas nga hindi mangja-justice. Brad, ayusin natin. Ayusin sa susunod, sabihin mo, ganito, Sen Risa, kung para mabigyan natin ng justice yan, para wala na tayong problema dyan, dalhin na natin sa korte. Tulungan kita, ako si Jano Gibbs, okay? Habang pumapasok kayo, kakantahan ko kayo. Diba? Ganon yun. Pero yung babanat ka na friendship over ano justice? Saan yung justice doon, Brad?
In aid of legislation yon, hindi mga abuga, hindi, pagka nandiyan tayo sa hearing sa Senado, wala tayo sa korte, Brad. Walang justice na makakamtan dyan. Ang gustong gawin ng mga, ang trabaho ng mga, mga politiko na yan, mambabatas, hindi manja-justice, okay? Ayusin natin. Kaya alam niyo po mga kababayan, kaya itong mga itong mga itong mga artista na to, pagka sumausaw sila sa politika, nagmumukha po silang eng-eng. Pag ganun, ayusin lang natin. Pero hindi natin kaaway yung itong si Sir Jano Gibbs. Kumbaga, nag-react lang tayo doon sa kanyang statement, friendship over justice. Nag-react lang po tayo doon sa banat niya. Yun lang po yun, mga kababayan. Wala tayong dyan, wala tayong sakit na loob o sama na loob. Ano lang po talaga yan, isa po yan sa mga artista na talagang mahilig sumausaw sa mga usaping politika. Ngayon naman po mga kababayan, dumako po tayo dito sa banat nitong si Senator Binoy. Si Senator Robin Hood Padilla. Ang sabi po nitong si Sen Robin Padilla, pinatot sa dahan, mga umaastang attorney sa SOCMED. Ayan, si Jano. Abuga, attorney Jano Gibbs. Pero pagkanta idol natin yan. Galing kumanta yan. Mahusay po kumanta yan. Pagdating sa kantahan, Brad, hindi kita tuturuan. Pagdating sa artihan, iyakan, hindi kita tuturuan. Hindi kita pakikalaman. Hindi naman siya tinuturuan kita, ha? Hindi kita pakikalaman pagdating doon sa mga ganong klaseng bagay. Pero pagdating sa politika, makakapag-komento naman po tayo siguro kahit katiting lamang, no? Ayun na nga mga kababayan, napakarami po kasi naglitawang mga attorney at mga huwes dito sa social media. Hindi tayo nag-aabu-abugaduhan. Binabase lang natin yung ating mga sinasabi doon sa mga ginagawa, kung ano ang trabaho, kung ano nga ba ang purpose ng mga pinaggagawa nila na yan. Yun lang po pinapaliwanag natin. Pero hindi tayo nagugagaling-galingan o naghuhusay-husayan dito. Wala lang po tayo, nagkukomento lang po tayo. Pinapanood lang po natin yung mga nangyayari sa politika sa ating bansa. Ayaw po nating maggaling-galingan dito, maghusay-husayan dito. Hindi po tayo ganun, mga kababayan. Panoorin po natin itong si Sir Brothers Traveler, binoljak po niya itong si Binibining, boljak kasi si Maharlika. Itong si Risa Ontiveros. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan. Nais ko muna pong pasalamatan lahat ng mga tapat at totoong mga vlogger. Ayun! Mga vlogger na nandito at nakatutok ngayon, nakaabang sa atin pong live stream by SMNI. Only yes, SMNI ang walang copyright, walang copy strike. SMNI! Binigyan ako ng copy strike ng SMNI. Sir, binigyan nila ako dati. Sana ngayon di na tayo bigyan. Huwag ganon. Huwag naman. SMNI! Mga kapatid, may napansin lang ho ako. Sanay ako kasing mag-live 2 oras eh. Okay lang ba sa inyo? Okay, sige. Dati, sa Liwasang Bonifacio, ang nagrarally dito, ito, makibaka, huwag matakot. Ngayon, wala sila. Nananahimik. Yung mga kampon na mga CPP, NPA, NDF, wala. Paano nyong makikita? Nakabarong na. Nando doon sa Kongreso. Nando doon sa Senado. Alam nyo mga kapatid, ang unang sigaw po ng inyong abang lingkod, ang unang sigaw nito sa prosecutor's office. Nang sumigaw po tayo roon na pinaglaban po natin ang ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At yun po ay nanalo laban kay Franz Castro na salot ng lipunan. Nakakalungkot isipin na laban kasama ang bayan, lumalaban sa CPP, NPA, NDF, pero anong ginagawa ng gobyerno? Kakampi nyo ito, hindi nyo kalaban. Ang kalaban nyo nasa Kongreso,
nando doon sa Senado. CBP, LPA. Alam nyo po ba na marami ang nagbabalak sirain itong prayer rallying ito? Kahapon po, sa iligid sa inyong kaalaman, nagpadala yung mga salot ng kanilang mga vlogger dito. Alex! Kahapon po, pumunta sila dito para sirain po ang programang ito. Yung mga makakaliwang grupo, akala nila hindi sila nakamonitor. Bilang political analyst, political vlogger, ang sabi po, hindi po natin kalaban ng mga pulis. Hindi po natin kalaban yung mga yan. Kakampi ho natin yung mga yan. Kakampi natin yan. Ang pahayag po ni NCRPO, Major General, ang sabi niya, nagpapanggap itong si Barsaga. Huli, pero hindi kulong. Sabi po ng isang Police Major General, nagpapanggap yan na PNP vlogger. Alam mo na pala nagpapanggap, ba't hindi pa ulihin? Yun po yung itong si Barzaga, sinasabi daw nagpapanggap na vlogger ng PNP. Nagpapanggap pala kasi bawal yun, di ba? Magpapanggap ka na associated ka sa PNP. Ba't di nga nila ulihin? Yun ang problema dito kay dito sa official ng mga PNP. Again, hindi po namin kalaban ng kapulisan. Ang kalaban po namin, yung gumagawa ng mga fake news. Yeah. Bawal na ba ngayon ang magtanong sa Kongreso? Hindi! Bakit pag nagtatanong tungkol sa kanilang mga budget, kinakalkal, iniimbestigahan yung nagtatanong? Ako at kayo ay nagbabayad ng buwis. Ang buwis na yan, diyan kinukuha ang pasahod sa mga kongresista at sinatong. Baliktad na ang sitwasyon ngayon, mga kapatid. Imbis na ho, sila ang magsilbi sa taong bayan, sila ang pinagsisilbihan. Transparency. Gusto ho nating malaman sa kongresista, senador, presidente, mayor, gobernador, vice-gobernador. Ang transparency ho, ipakita nyo saan napupunta ang pera ng taong bayan. Book! 450 billion ang program. Naku po. Pinayagan nila. Mamaya po, Davao naman po yung cover natin. Marami pong kagana. Last na lang ho Malapit na ho nating makuha ang Guinness Book of Record. Book of Record. The best traveler. President in the world. Ito naman kasi si President Bongbong Marcos, maya, pasyal po siya ng pasyal. Ang daming problema dito sa Pilipinas. Ano iniisip niya pagka lumabas siya ng bansa, talagang makakahikayat siya ng mga investor sa ibang bansa? Pagpasok pa lang nila sa ating paliparan, daga sasalubong sa kanila. Pagka nabalitaan nila, kaliwat kanan yung mga bentahan ng illegal na droga, puro korupsyon ang nasa pamahalaan. Nagsasayang lang po kayo ng pera dyan, President Bongbong Marcos. Kaya mga kapatid, ibibigay ko na sa kanya ang titulong Travelers. Travelers. Hindi na si Brothers Travelers, ibibigay ko na. Galing sa Australia, anong dala? Pledge! Pangako! Again, yung mga pangako po na yon, puro laway lang yon. Hindi po totoo yon. Nung panahon ni Tatay Digong, eto parehas tayo dito, napakarami din pong natanggap na mga pledges galing ibang bansa.
habang hindi nagmamaterialize yung mga pledges na yun, puro laway lang po yun. Ano lang po yung, kumbaga, publicity lang yun. Galing kami dito, nakakuha kami ng ganito karaming pledges, ha? Mga mamumuhunan pupunta sa ating bansa. Pero habang hindi po nagmamaterialize, wala pong wala pong kwenta yan. Ayan po, ka-chat po natin ngayon itong si Sir Brothers Traveler. No? Nasa Davao po sila ngayon. Eto na naman. Czech Republic na naman. Naku po, Czech Republic. Talaga nga naman, oo. Eto, lalabas na naman, Czech Republic. Grabe naman ito. Ha? Titol talaga. Pang Guinness Book of Record. Di ba? Pang Guinness Book of Record talaga. Anyway, palakpakan po natin, mga kababayan, ang ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte. Marami pong pulis, maraming sundalo ang mga nakikipaglaban sa mga CPP-NPA. Namamatay. Nasaan ang kanilang boss? Nasa ibang bansa. Nasa si Inday Sara? Nandoon sa kanila. Nakikiramay. Inday Sara Duterte! Alam nyo po, mga kababayan, marami pa akong gustong sabihin, kaya lang may magsasalita pa eh. Sabi ko sa inyo, 2 oras ako pag nagla-live ako eh. Baka naman maubos yung oras. Again, uulitin ko, malapit na. Malapit na nating makamtan ang 20 pesos na bigas. Tama yung sabi nyo, 20 Kailan yan, brother? Kailan yan? pesos. 20 pesos na lang ang sukli sa 100, sa 1 kilo ng bigas. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat. Ayun na nga mga kababayan, pinutol-putol ko na po kasi napakahaba po ang pagchat-chat nitong mga nasa rally, kaya yung pinakalaman na lang nung talumpati nitong si Sir Brothers Traveler. So always, mga kababayan, mag-ingat po kayo lahat, wag po kayong magpabudol. Naku po. Napaka po ngayon sa dito sa administrasyon itong si Marcos Jr. Napakarami pong pambubudol na nangyayari. No, pupunta po sa ibang bansa, kahit ako naman ako presidente, ako yung mga namumuhunan sa kunyari sa Australia, wala problema. Sige, pledge kami ng ganito kalaking investment diyan sa bansa niyo. Pero laway lang po 'yun, papeles, wala kwenta 'yun. Pagpunta pa lang po nila dito sa ating bansa, disappointed na yung mga investor na yun. Bakit? Bago mag-umpisa ang kanilang ang operasyon, kailangan mong puntahan si congressman, si governor. Di ba? Hindi po mag-uumpisa. Kailangan mo munang magbigay ng pampasmile. Yung criminality, napakatindi. Isang bagay lang po ang maganda talagang pang-akit sa mga dayuhang mamumuhunan sa ating bansa. Mura ang pasweldo. Yun, mura yung dito, yung labor sa ating bansa. Pero yung ibang mga bansa rin, kagaya ng Thailand, Vietnam, napaka-competitive na rin po ng nila, ng mga sahuran sa kanilang mga manggagawa diyan. Kaya kaysa naman magpunta sila dito, kailangan pa nila magbayad ng ganito, puntahan si ganito, suhulan si ganyan, di ba? Kaliwat kanan yung krimen, ang mga corrupt na politician, punta na lang talaga sila sa ibang bansa. Kaya kahit ano pong pag-aamenda ang gawin nila sa ating saligang batas, wala pong kwenta yan. Habang yung mga politiko natin, ganyan po ang pag-uugali, ganyan na lang po talaga. Wala tayong magagawa. Kailangan po natin ng talagang tunay na may pagmamahal sa bayan. Yung tipong hindi siya, walang ibang bansa ang nakaka-impluwensya sa mga nagiging desisyon nitong ating susunod na leader. Pero yan, pagka nakabaling yan sa Amerika, nakabaling yan sa ganito, merong interes sa ganyan, pamilya niya yung ganito, mga kaibigan niya yung inupo niya, sila lang nagiging milyonaryo. Naku po. Konting tiis na lang po, mga kababayan. Konting tiis na lang. Matatapos din tong bangungot na binigay sa atin itong si Marcos Jr.